Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang araw sa inyong lahat. Isa po ako sa mga loyal listener ng inyong estasyon at isa ako sa mga nagbabalak na sumulat sa programa ninyo. Sana lamang sa pagsulat ko ay makakuha ako ng tugon mula sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dalisay. Siya nga pala, kasama sa kwento ko si Berting, ang lalaking nagpatikim sa akin kung gaano kasarap at kapait ang pag-ibig. Nakilala ko siya noong nag-aaral pa lamang ako. Dahil na rin siguro sa kabig ng dibdib ay agad ko siyang naging boyfriend at mabilis na ang sumunod na mga nangyari, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay nabuntis ako ni Berting. Doon ay tumigil na ako sa pag-aaral at nagsama kami ni Berting sa iisang bahay. Samantala'y naging masaya naman ang pagsasama namin noong una. Pero sa pagdaan ng panahon ay napagtanto ko na sa pag-ibig ay hindi palaging masaya ang nangyayari sa inyo ng taong minamahal mo. Isang gabi habang hirap na hirap sa pagdadalang tao ko noon, ay nakatanggap ako ng text mula sa isang anonymous number at nagsasabing siya raw ang girlfriend ni Berting. Siyempre nagpanik ako at pag-uwi ni Berting mula sa trabaho ay agad ko siyang kinumpronta. Bakit ka na naman naasar sa akin? Anong ginawa ko sa iyong kasalanan? Teka, pinaglilihiman mo ba ako? Tugon niya sa akin nang pagalitan ko siya. Huwag kang ngang magpaka-inosente dyan. Alam mo ang dahilan kung bakit ako ganito? Sagot ko naman sa kanya. Bakit nga ba? Nagtataka niyang wika. Dalisay, pwede ba diretsahin mo na nga ako? Utos pa niya sa akin. Naiwan mo hindi ba yung cellphone mo? Ayun, may nag-text. Nabasa ko, girlfriend mo raw. Paglalahad ko ng aking natuklasan sa kanya. Dalisay naman, naniwala ka naman kaagad. Naku, text lang yan, naninira lang yan, giit pa ni Berting. At sino naman ang maninira sa'yo, Berting? Tapatin mo na nga ako. Ako lang ba talagang babae sa buhay mo o marami pa kaming naghahati sa'yo? Hindi ko makuhang maniwala sa pagdedenay niya sa mga natuklasan ko, Papa Dudut. Ngunit hindi sumuko noon si Berting na paniwalaan ako. Dalisay, maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang girlfriend ko. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Wala nang iba. Hindi ba't malapit na tayong ikasal? Isipin mo, mambababae ba ako sa lagay na ito samantalang pakakasalan na nga kita at magkakaanak na tayo? Hindi, Dalisay. Wala sa isipan ko mga lalaki sa'yo kasi ikaw lang ang gusto kong mapangasawa. Yung nag-text sa'yo malamang naninira lang yan sa akin kasi walang magawa sa buhay nila. Pero Dalisay, wala talaga akong iba. Textmate, meron ka? Hindi ba? Hindi agad nakasagot si Berting sa aking tanong. Meron pero mga kaibigan ko lang yon. Dalisay, maniwala ka naman sa akin. Giit pa niya. Samantala'y nagbuntong hininga na lamang ako para mabawasan ang inis at pagdududang nararamdaman ko ng gabing yon. Oo na, sige na. Naniniwala na ako sa iyo pero huwag kang magagalit sa akin kung patitigilin kita sa pakikipag-textmate diyan kasi nagsisimula ang pagtatalo natin. Tingnan mo, may naninira na sa atin. Pakiusap ko sa kanya. Dalisay naman. Yun lang ang libangan ko. Tatanggalin ko pa pagtutol ni Berting sa gusto ko. Marami ka nang pwedeng pagkalibangan na hindi nalalagay sa alanganin ang relasyon natin. Katwiran ko. Pero Dalisay, please naman, huwag mo namang pagselosan yung mga pakikipag-textmate ko sa mga kaibigan ko. Siya naman ang nakiusap sa akin. Berting, sa pakikipag-textmate, nagsisimula ang pagtataksil sa kapartner mo, paliwanag ko naman. Sa puntong yon ay huminga na lamang siya ng malalim bilang pagsuko sa akin. Okay, fine. Sige, ititigil ko na ang pakikipag-text sa mga kaibigan ko. Huwag na nating pagtalunan pa yon. Sabi na lamang niya sa akin. Papa Dudut, hindi talaga maiiwasan noon sa amin ang tampuhan. Pero dahil sa mahal na mahal ko siya, ay minabuti ko na lamang na magpasensya kay Berting. Pero dumating din sa punto na hindi ko talaga maiwasan na magselos,
Lalo na kapag nakikita ko si Berting na may ka-text ng iba, Papa Dudut. Minsan sinabihan ko si Berting na iwasan ang pakikipag-textmate pero palagi kaming nauuwi lang sa pagtatalo. At dahil sa kagustuhan kong maisalba ang aming relasyon, ay tiniis ko na lamang at pilit na binaliwala ang lahat kahit na masakit para sa akin ang ginagawa niya. Umasa na lamang ako noon na hindi aabot si Berting sa pangangaliwa sa akin. Pero Papa Dudut, nagkamali ako. Dahil isang araw ay nag-text sa akin si Jovit at in-inform niya sa akin na nandoon sa fast food na pinagtatrabahuhan niya si Berting. May kasama daw itong ibang babae. Nung una ay ayaw kong maniwala pero kinalaunan ay nakumbinsi din po ako ni Jovit na pumunta sa fast food. Nagmamadali ako noon. Hindi na ako nag-makeup o nag-ayos ng sarili. Umalis ako sa bahay habang nakasuot lamang ng duster. Wala pang kalahating oras ay nakarating kaagad ako sa fast food. At doon ko nga nakumpirma na tama nga ang sinabi sa akin ni Jovit. Natanaw ko si Berting na may kasamang ibang babae. Nagtataksil nga siya sa akin. Kitang-kita ko silang dalawa habang masayang kumakain ng Chicken Joy. At dahil sa ayaw ko namang gumawa ng iskandalo sa loob ng fast food, ay nagpasya na lamang akong tawagan si Berting sa kanyang cellphone. "Hello, Dalisay? Napatawag ka?" Sagot niya sa kabilang linya. "Nasaan ka na?" Tanong ko sa kanya. Hindi ako nagpahalata na alam ko na kung nasaan siya at sino ang kasama niya. Nasa trabaho ako." Sagot niya sa akin. "Talaga? Nasa trabaho ka?" Nagdududa kong response sa kanya. Teka Dalisay, wag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka na naman dyan. Wala ka bang tiwala sa akin? Wika niya habang nag-aastang faithful sa akin. Sa puntong yun, Papa Dudut, ay hindi na ako nakapagpigil. Talaga bang nasa trabaho ka o nakikipag-meet sa ibang babae? Diretso kong tanong sa kanya. Teka, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang wika sa akin. Akala ko ba ako lang ang babae sa buhay mo? Akala ko ba mahal mo ako? Pagpapatuloy ko habang gusto ko nang umiyak ng sandaling yon. Dalisay, mahal na mahal kita. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa iyo yan para maniwala ka lang sa akin? Sabi pa niya. Kung hindi ko siya nakikitang nilalambing ng babaeng kasama niya, habang kinakausap niya ako sa cellphone ay siguradong maniniwala na ako sa mga pinagsasasabi niya. Hindi mo ako mahal, Berting. Ang sama-sama mo? Naiiyak kong sabi sa kanya. Hindi kita maintindihan, Dalisay. Teka, nasan ka na ba? Naguguluhan niyang tanong sa akin. Gusto mong malaman? Naririto lang naman ako sa labas ng fast food kung saan kayo naroroon ang babaeng kasama mo. Kitang-kita ko kayo mula rito. Pagtatapat ko. Natanaw ko namang napalingon si Berting at base sa kanyang reaksyon ay alam kong natanaw niya ako. Sige na Berting, baka nakakaistorbo na ako sa date ninyo ng kasama mo. Aalis na ako. Uuwi na ako sa bahay. Magpakasaya na kayong dalawa. Naiyak kong sabi sa kanya. Paalis na sana ako noon, Papa Dudut. Pero nakita kong nagmamadaling lumabas si Berting sa fast food at hinabol ako. Dalisay, ano ba? Mag-usap naman tayo. Sabi niya sa akin nang mahuli niya ang braso ko. Ano pa bang pag-uusapan natin ha? Nakita ko na ang mga dapat kong makita, ang sabi ko sa kanya. Be, hayaan mo naman ako magpaliwanag. Ngunit wala na akong panahong marinig pa ang kanyang paliwanag sa mga nangyari. Ano pa bang ipapaliwanag mo sa akin ha? Nagsinungaling ka na naman sa akin? Ang sabi mo sa akin, makikipagkita ka sa mga katropa mo. Pero ano? Kitang-kita na ng dalawang mata ko kung ano yung pangangaliwang ginagawa mo sa akin. Berting, akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba kahit kailan hindi ka magtataksil sa akin? Bakit ginawa mo ngayon yan? Nasaan na yung pangako mo sa akin ha? Ano, sumagot ka? Galit na wika ko sa kanya. Patawarin mo na ako. Nakokonsensyang wika niya sa akin. Sino yung babaeng yun, Berting? Masinsinang tanong ko sa kanya. Textmate ko lang si Rosita. Pagtatapat niya sa akin. Textmate talaga? Textmate lang kayo? Berting, pwede ba? Huwag mo akong lokohin. Sa kilos nyo pa lang kanina. Alam kong may relasyon kayong dalawa.
Sarkastikong sabi ko sa kanya. Sandali Dalisay, paano mo pala nalaman na naririto ako? Agad ko namang sinagot ang tanong niya. Hindi na mahalaga pa yon. Basta merong nakapagsabi sa akin na makikipagkita ka dyan sa textmate mo. Maniwala ka sa akin Dalisay. Textmate ko lang siya, giit niya sa akin. O girlfriend mo Berting, alam ko na ang totoo. Huwag ka nang magsinungaling pa sa akin. Hindi ko na makuhang maniwala noon kay Berting. Okay, fine. Aaminin ko sa'yo. Girlfriend ko na nga si Rosita. Bigla niyang pag-amin sa akin. Walang hiya ka Berting. Ang kapal ng mukha mo. Naibulalas ko sa kanya habang pinaghahampas ko siya. Ano ba Dalisay? Tama na. Makakasama yan sa pinagbubuntis mo. Pigil niya sa akin. Bakit mo ba ginagawa sa akin to ha Berting? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Berting, nagkulang ba ako sa'yo ha? Naging pabaya ba akong girlfriend sa'yo? Bakit? Nagsasawa ka na ba sa akin? Mangiyak-ngiyak na tanong ko sa kanya. Oo, girlfriend ko si Rosita. Pero hindi ako seryoso sa kanya. Sa'yo lang ako seryoso. Katwiran pa niya sa akin. Pero lalo lamang akong nagalit sa kanyang sinabi. Mali ang katwiran mo Berting. Seryoso ka man sa kanya o hindi, nangangaliwa ka pa rin sa akin. At saka Berting, kung mahal mo talaga ako, hindi ka maghahanap ng pastime sa ibang babae. Bakit ba kayong mga lalaki ganyan ha? Bakit ba hindi kayo makontento sa iisa? Berting, ang sama mo. Hindi kita mapapatawad. Galit na wika ako sa kanya hanggang sa biglang sumakit ang bandang tiyan ko. Pagkita ko ay nakita kong dumadaloy ang dugo sa mga hita ko. Dahil dito ay nagpanik ako at nataranta rin noon si Berting. Diyos ko po, dinudugo ka Dalisay. Naku, dadalhin kita sa ospital. Wika pa nito. Pagkatapos ay tumawag siya ng taxi para dalhin ako sa pinakamalapit na ospital. Kaso'y huli na ang lahat para sa akin, Papa Dudut. Nakunan ako at namatay ang anak namin ni Berting. Masakit yon para sa amin at wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak. Samantala pagkatapos noon ay sinisisi ko si Berting sa pagkamatay ng anak namin at palagi kaming nauuwi sa away. Pero kahit na ganoon ang setup namin ay hindi pa rin pumasok sa isipan namin ang maghiwalay. Siguro'y dahil kahit papaano ay may natitira pa kaming pagmamahal sa isa't isa. Samantala, akala namin ni Berting na matatapos na ang pagsubok sa relasyon namin. Pero nagkamali kami dahil isang araw ay isang tawag ang natanggap ko mula sa pamilya ni Berting. Nakakulong ang boyfriend ko dahil nasangkot daw ito sa isang krimen. Dalisay, buti dumating ka na. Kanina pa kitang hinihintay. Ang sabi ni Berting sa akin habang dinadalaw ko siya sa presinto. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakulong? Tanong ko sa kanya. Wala akong kasalanan, Dalisay. Wala akong alam doon sa sinasabi nilang pang-hold up doon sa bus. Nadamay lang ako. Yung mga pinsan ko lang ang may kasalanan, hindi ako, paliwanag niya sa akin. Talaga ba? Hindi ko makuhang maniwala sa kanya ng sandaling yon. Maniwala ka sa akin Dalisay. Inosente ako. Hindi ko talaga alam yung tungkol doon sa plano ng mga pinsan ko. Insist niya sa akin. Pero malakas ang ebidensya nila laban sa'yo. Wika ko. Hindi ko kayang hold up ng bus, Dalisay. Ako lang yung dinidiin nila sa kaso kasi ako lang yung ginagawang panakipbutas ng mga pulis na yan para pagtakpan ng mga kapalpakan nila. Dalisay, maniwala ka naman sa akin. Sumpaan. Totoo ang sinasabi ko. Pagmamakaawa ni Berting na paniwalaan ko siya. Dalisay, tulungan mo akong makalaya dito. Sabi pa niya sa akin. Berting, pasensya na pero mukhang wala akong maitutulong sa'yo. Pagtatapat ko sa kanya. Masama pa rin ba ang loob mo sa akin hanggang ngayon? Tanong niya. Alam mo, sa totoo lang, nade-depress na talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko at hindi pa kasi tapos yung kalbaryo ko sa pagkamatay ng anak natin. Pero heto, narito ka sa loob ng kulungan? Ang wika ko naman. Patawarin mo sana ako Dalisay. Sa totoo lang nahihiya na ako sa'yo kasi imbes na kaginhawahan ang ibinibigay ko sa'yo puro kalbaryo pa. Kasalanan ko kung bakit namatay ang anak natin.
Kasalanan ko kung bakit ka na-depress ngayon. Dalisay, sorry, ang sabi ni Berting na halos maiyak na sa harapan ko. Samantala, huminga muna ako ng malalim bago ko sabihin sa kanya ang tunay kong pakay. Berting, kaya pala ako pumunta rito para sabihin sa'yo na nagdesisyon muna ako na lumayo pansamantala. Berting, aaminin ko sa'yo. Naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa'yo o papatawarin na lamang kita. Naguguluhan ako, paglalahad ko. Mahal mo ba ako? Ano? Bakit hindi ka makasagot? Naiiyak niyang tanong sa akin. Sa palagay mo, pagkatapos ng lahat mamahalin pa rin kita? Balik ko naman sa kanya. Dalisay, sana naman bigyan mo ulit ako ng pangalawang pagkakataon. Dalisay, hindi ko na uulitin yon. Nangangako ako sa iyo, ang sabi pa ni Berting sa akin. Pero sa halip na sumagot ay tumayo lamang ako sa aking kinakaupuan at anyong aalis na. Sandali, bakit ka aalis ka agad? Paano ako? Pigil niya sa akin. Dumalaw lang ako dito para alamin kung ano ang kalagayan mo at saka para sabihin sa iyo na uuwi muna ako sa bahay namin para makapag-isip-isip. Tugon ko sa kanya. Pero babalikan mo ba ako? Ano? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Yun lamang ang sinabi ko sa kanya bago tuluyang umalis ng presinto at iniwan siyang tinatawag ang pangalan ko. Papa Dudut. Nagdesisyon akong lumayo muna kay Berting dahil sa tingin ko noon ay yon ang tamang gawin. Nag-isip-isip muna ako at sinuri ko ang mga nararamdaman ko para kay Berting. Naghalo pa rin kasi noon ang pagmamahal, awa, galit at sama ng loob kay Berting. Inakala kong nawawala na ako ng pagmamahal sa kanya pero hindi pala dahil napagtanto kong mahal ko pa rin pala siya. Kaya naman nagdesisyon ako noon na bumalik kay Berting at sinamahan ko siya na lutasin ang bawat pagsubok na dumarating sa buhay niya. Tiniis ko ang lahat ng hirap dahil kapag mahal mo pala ang isang tao ay gagawin mo ang lahat para sa kanya. Papa Dudut. Dahil sa pagmamahal ko sa boyfriend ko ay sinamahan ko si Berting sa hirap. Ako ang naging kakampi niya at ako ang nagpapalakas sa kanya sa pagharap niya sa bawat pagsubok. At kahit na nasa bilangguan siya noon, ay hindi niya pansin ang bawat hirap dahil naroroon ako palagi para dumamay sa kanya. Papa Dudut. Ibinuhos ko ang buong atensyon ko kay Berting at nakalimutan ko na noon ang sarili ko. Pero dumating din ang araw na napagtanto ko na kailangan ko ring intindihin ang sarili ko. Berting, may sasabihin ako sa iyo. Sana'y maunawaan mo ko. Panimula ko habang dinadalaw ko siya noon sa kulungan. Siyempre naman, kahit ano pa yan maunawaan kita. Bakit? Ano ba yan, B? Wika niya sa akin. May nag-aalok sa akin ng trabaho sa Maynila. Bala ko nang tanggapin ang trabahong yon. Kinukumbinsi ako ng mga kamag-anak ko na tanggapin na yon kasi sayang naman. Malaki ang perang pwedeng swelduhin ko doon. Kwento ko sa kanya. Ibig sabihin ba niyan iiwanan mo na ako? Diretso niyang tanong sa akin. Sana maintindihan mo ako. Sayang din naman yung oportunidad. Berting, sa totoo lang masakit sa akin na mawalay sa'yo. Pero naisip ko na sandali lang naman ito. Makaipon lang ako ng pera. Babalik din ako rito. Berting, sana huwag kang magalit sa akin ha. Sabi ko naman sa kanya. Pero bakit ngayon ka pa aalis kung kailan narito pa ako sa kulungan? Dalisay, wala na akong ibang kakampi maliban sa inyo ni Mama. Dalisay, ikaw lang ang nagpapalakas ng loob ko. Please, wag mo naman akong iwanan. Mahal kita. Pagmamakaawa pa niya. Alam ko, Berting, pero ayaw ko na lang na maging pabigat sa mama mo, sa pamilya mo. Sa kanila pa ako umaasa. Ayaw ko naman ng ganoon. Kailangan ko rin kumilos para sa sarili ko. At saka nalulungkot lang ako doon sa bahay ninyo. Wala ka rin kasi sa tabi ko. Mahirap ang sitwasyon ko, Berting. Paliwanag ko naman sa kanya. Dalisay, mahal mo pa ba ako? Seryoso niyang tanong sa akin. Sa puntong yon ay hindi ako nakasagot sa kanya. Dahil aaminin ko na noong mga sandaling yon ay hindi ko na alam kung mahal ko pa ba siya
o awa na lamang ang nararamdaman ko para sa kanya. Dalisay, hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko kapag wala ka. Sabi na lamang niya sa akin noong hindi na siya sumasagot sa aking katanungan. Kaya mo yan, Berting. Kahit na wala ako, lakasan mo lang ang loob mo. Pagsubok lang yan sa'yo, sabi ko na lamang sa kanya. Natatakot ako. Paano na lang kapag dumating ka na ng Maynila? Baka makalimutan mo na ako. Pangamba pa ni Berting. Hindi kita makakalimutan, Berting. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya na hindi ko alam kung matutupad ko pa ba yon o hindi. Samantala, Papa Dudut, nagtrabaho ako sa Maynila pero hindi para sa sarili ko kundi para sa kinabukasan namin ni Berting kung sakaling ma-realize ko na mahal ko pa rin siya. Pero sadyang mapaglaro talaga ang tadhana, Papa Dudut, dahil sinubok niya ang katatagan ko. Nakilala ko si Romano at masasabi kong mas nakalalamang siya kay Berting. Sa madaling salita, nagmahalan kami ni Romano at nakalimutan ko na si Berting at hindi ko na siya binalikan pa. Samantala, 2 taon na kami ni Romano bago dumating sa akin ang isang hindi inaasahang balita tungkol kay Berting. Nakalaya na siya at handa na niya akong balikan. Dalisay, akala ko hindi na tayo magkikita pa. 4 na taong kang hindi nagparamdam sa akin. Akala ko ba hindi mo ako iiwan? Akala ko ba hindi mo ako kakalimutan? Bakit hindi ka nagparamdam sa akin ng 4 na taon? Sunod-sunod na tanong niya sa akin noon. Patawarin mo ako, Berting. Tanging sagot ko sa kanya. Teka, ano bang nangyari sa inyo dito sa Maynila ha? Seryoso niyang wika sa akin. Pwede ko bang malaman ha? Kasi 4 na taon akong nangungulila sa'yo. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa'yo. Naisip ko tuloy baka napahamak ka dito sa Maynila. Ano ba talaga ha? Berting, sorry talaga. Minahal naman kita kaso maraming nagbago sa loob ng 4 na taon. May iba na akong boyfriend. Mahal ko siya, Berting. Mas mahal ko siya kesa sa'yo. Pag-amin ko sa kanya. Kailan pa kayo? Naiiyak niyang tanong sa akin. 2 taon na kami ni Romano. Naging ka-textmate ko siya dati pero hindi ko akalain na mauuwi kami sa ganon. Berting, akala ko ikaw lang ang mahal ko pero nagkamali ako kasi biglang tumibok ng dibdib ko si Romano. Sa kanya ko nakita ang lahat-lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki at saka sa kanya ko rin nahanap ang pagmamahal na hinahanap ko sa iyo na hindi ko maramdaman pagtatapat ko. Ibig sabihin pala nakukulangan ka pala sa pagmamahal na ibinibigay ko sa iyo. Hindi matanggap ni Berting ang mga sinabi ko. Oo, Berting. Si Romano ang nagbigay sa akin ng mga pagkukulang mo. Berting, sa totoo lang hindi ko nararamdaman sa iyo na pinapahalagahan mo ako. Puro ako na lang kasi ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa relasyon natin noon. Alam mo ba pakiramdam ko? Pinanagutan mo lang ako kasi natatakot ka sa pinsan kong pulis. Dalisay, minahal kita, giit niya sa akin. Huli ko na lang naramdaman na minahal mo ako noong time na nabilanggo ka. Pero nung hindi ka pa nakukulong, binaliwala mo lang ako noon pagtatapat ko sa kanya. Ayaw ko talagang saktan ka, Berting. Kaso anong magagawa ko? Alangan namang ipilit ko pa ang sarili ko sa iyo. Berting, kahit na anong gawin ko hindi na kita kayang mahalin. Pasensya na, pero si Romano na ang mahal ko. Dalisay, hindi ko matatanggap. Ang hirap tanggapin. Hindi ko kaya. Sa puntong yon ay napahagulhol na si Berting. Berting, palayain mo na ako. Kung mahal mo talaga ako, irerespeto mo ang desisyon ko. Kung mahal mo talaga ako, magiging masaya ka para sa akin. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya sa pag-aakalang titigilan na niya ako. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil hindi pa rin ako tinigilan ni Berting noon. Noong mga panahong ding yon ay biglang nagkaroon ulit ng kaunting puwang siya sa puso ko. Pero nagdesisyon pa rin akong piliin si Romano kesa sa kanya. Papa Dudut, sobrang nasaktan si Berting noon na muntik nang umabot sa panggugulo at pagpapakamatay. Pero wala na akong magawa noon dahil buo na ang desisyon ko. Samantala ay tumagal pa ng ilang buwan at doon ay napagtanto ko na si Romano na talaga ang mahal ko. At lumipas na ang mga nararamdaman ko para kay Berting.
at doon ay napilitan na rin siyang sumuko sa akin at magparaya. Papa Dudut, sa ngayon ay kinalimutan ko na si Berting at wala na akong balita pa sa kanya at pinagtuunan ko na lamang ng pansin si Romano. Mas tumibay pa ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Kung may dumating man na pagsubok sa amin ng nobyo ko, ay madali namin itong nalulutas dahil na rin sa nagbibigayang kami at nagtutulungan. Walang iwanan, kumbaga. Masaya na kami ng nobyo ko sa ngayon at hangad naming tumagal pa kami. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mabasa niyo po ito. Maraming salamat and more power and God bless sa lahat ng mga nakatutok diyan. Sana'y magpatuloy ang pamamayagpag ng Papa Dudut Stories. Lubos na gumagalang, Dalisay.